Mahirap. Kayo madaya. Daman nga lang wala tayong magagawa. Kaya anak tayo ng mahirap. Masakit na. Sa tuhod, lalo na. Masaya mo. Dito, kinabuhay din na aking mga anak. Makikita ninyo sa aking likuran ang tila bakubo kung tawagin sa Barangay Luwal Barrio. Dito nila iniipon o dito sila nagtitipon-tipon upang ipunin ang kanilang napapawid. At sa paglilibot namin dito, may nakita kami isang tao na nagngangalang Omel na kung saan sinabi niya o binanggit na masaya siya sa kung anong ginagawa niya at hari kayo at tuklasin natin kung paano ito nakakatulong sa kanya sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Kailan ka na mawid dito? Natabad na. Kailan? Okay, take up mo. Kano napapawid mo? Ay, mahina ba ako? Ito yung mga 20. Ay ngayon? 90. 90 na, ang taas na pala Oo. eh. Ay, tuwan-tuwa ka, 90 na. Oo. Ay, saan mo ginagamit yung 7? Yung mga pinapawid mo? Iniipon ko. Halimbawa, may gusto ako nabibili ko. Ang laki yun, hindi ka napapagod. Hindi. Tingnan mo ang kamay mo. Oh. Hindi nagsusugat. Basta, bakit nadudog ko ng nandubat? Mahirap ba kumawid? Mahirap. Oh, mahirap. Diba, mahirap. Kayo madaya. Masaya. Kakain to eh. Kumbaga hindi ka naiinip. Si Omel ang patunay na kahit may kapansanan ng isang tao, pwede itong maging masipag at magtrabaho kahit simpleng pamamawid lamang. Nahihirapan siya pero masaya siya sa kanyang ginagawa. Kailan po kayo nasimulang mamawid? Matagal na pa lang. Kasi hindi naman yung tuloy-tuloy. Sobrang tagal na. Tapos nung sila'y mag-high school, namamawid pa rin ako. Nung mag-college yun, ang hindi na ako nakapagpamawid. Tapos ngayon, sila may mga pamilya na. Ito ako, namamawid na kasi nga, wala nang trabaho ang daddy. Ay di, wala kaming income. 4 years nang walang income. Ay, saan naman kami kukuha kahit papaano? Di, yung mga pangangailangan na maliliit na bagay, at least nakukuha mo na dito. Mahirap po ba mamawid? Siyempre naman, sakit na sa likod. Sakit sa puwet. Sa kamay? Oo, kaya ang puwet mo, kalyo-kalyo na sa maghapon. Ay, ako nga, namamawid. Alas 6 ng umaga, matatapos ako alas 6 ng gabi. O, isipin mo, ang sakit na ng puwet ko. Kalyo-kalyo na nga. Dangan nga na't wala tayong magagawa. Kaya anak tayo ng mahirap. Si Aling Mami na simula bata pa lang, kasama na ang pamamawid. Kagaya ng kung gaano karaming na ang kanyang napawid, ganoon rin karami ang kanyang natutunan sa buhay. Na kahit mahirap ay nakakaya niyang maging matatag, di dahil sa anak siya ng mahirap, kundi dahil sa kanyang sipag umahon sa kahirapan. Pagpapawid ba natin, madali lang po ba o mahirap? Mahirap. Dahil lagi kang madumi. Oo, lagi. Nakakaano po ba siya? Marami din po. O, tingnan mo. Hindi siya. Minsan nga, putik-putik pa. Pag maputik po yun, nakakaano. Pag makati naman ang pamaulan, pag sariwa, gamot ng pamo, mabulo. Pero nanin kapag nakapang-araw-araw po ba yung naging Aba, kulang naman. Magkano lang ng bigas ngayon? Oo, Ang kulang pa. Kulang talaga. Kaya lang, hindi may igil ang Kaya po nanay, kapag sa maghapon po, mahirap lang po. I mean, kapag maghapon po kayo nagpapawid, mahirap po yung makakasano po. masakit nga. Masakit sa tuhod, lalo na pagtayo. Sa talikod. Siya kala. Aba, Diyos ko. Ang mga anak ko'y maliliit pa. May mga asawa na, mga binata, dalaga na. Minsan mo mga 20, mga gano'n. Mga 25 years na siguro. Bata pa mga anak ko, namamawid na kami. Mahirap nga talaga ang mamawid.
Dito, mabait ang tinuturuan ni nanay at ang kanyang anak upang maging dagdag kaalaman at karanasan ko ang mamawid. Hindi ko siya magawa noong una, pero nung kalaunan sa kanilang matikang pagtuturo sa akin ay natutunan ko rin. Tila ba sobrang hirap ng pamamawid, lalo na sa nakakapagod ito at masakit sa kamay, mangalay. Ngunit sa mga taong katulad nila nanay, nagiging maganda ang outcome nito o nagiging malikain ang dating nito dahil sa hindi na kanilang determinasyon sa kanilang mga ginagawa. Hindi ba, Regent? Kahit sobrang hirap, sobrang ngalay ng ginagawa nila, nang dahil sa pagsisikap nila, nagagawa pa rin nila kahit pagod sila sa maghapon. So ngayon po ay mag-i-interview po ulit tayo ng isa pa po sa mga mamawid dito, malapit po sa may barangay. Halina po't ating puntahan. Gano'ng katagal na po kayo mamamawid po? Aba, naman. 10 years na ako dito. Matagal-tagal na po pala. So, sa pagpapawid po ba is, natutustusan niyo po ba yung pangangailangan niyo sa araw-araw? Ba, hindi rin. Pangka kami tutulungan. So parang, Parang ito ikuha na lang namin. ano ba po alternatibo niyo pong ginagawa? Halimbawa po, hindi po, halimbawa, nasa sapat po yung kita po niyo. Ay, ano nga, yung asawa ko naman naghahanap pa. Ito yung mga anak ko nagbibigay dito. So, ano pong trabaho po ba ng asawa po? Nag-aanak ko din na parang ganito. Anong katagal na po si, ano po nag-aanak? Aba, simula po dahil at binata. Yun ang trabaho. Yung po yung nag-trabaho. Masaya naman po ba kayo sa ginagawa niyo? Ay, masaya mo. At Ito, kinabuhay din ang aking mga anak. asawa niyo po ba is namamangka po sa pag-unang anak? Saan po kinukuha po ba? Ano yung anak? Opo. Nagluluto. Sa bunga ng sasa, baka may yung sasangay yun. Yun. Ayun na may bunga, yun na yung ginagawa nila. Sinasawda nila ng mga yun, ganyan. Pag yung nakulo na yung drum, lalabas yung alak. Ay, alak parang paris lang. Yung po ba yung alak po yung parang ginagawa pong lampan? Oo, yun ang Yun na po yung lampan. Yung proseso po kung paano to. Yun ang proseso paano maluto yung lamban. 10 taong karanasan. Pamamawid ang pinagkukunan ni Aling Sulita ng gastusin para sa kanyang mga anak. Minsan hindi sumasapat ang kita kaya nagiging alternatibo ang pag-aalak. Tunay nga nakakamangha na hindi lamang pagpapawid ang kanilang pinagkakitaan, kundi katulad na rin ng kanila. Katulad na ng sinasabi ng mga in-interview natin na ang isa sa kanilang mga pinagkakitaan din ay yung pag-aalak na kanilang pantawid sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga mamamawid na kagaya nila Omen, Kilala ko, David. Aling Mami, Magbarangayan kasama ka. sila Nanay at Aling Sulita ay isang ehemplo na kayang daigin ng kasipagan ng paghihirap, pagmaytiyaga at pagsusumikap. Kahit sa kabila ng kanilang pagod, hinanakit ng katawan, ay nakagawa pa rin nilang ngumiti at maging masaya. Daing man ang sakit nito, ay kaya naman nila itong pawiin sa pamamagitan ng pagkuha ng lakas sa kanilang mga mahal sa buhay.